Good morning. Okay, so today we will be constructing regular polygon na pentagon and hexagon. Unang gagawin, gawa kayo ng 3 centimeter na line. So pentagon muna ang gagawin natin mga anak. Unang gagawin is to create or construct a 3 centimeter line. Yan yung magiging radius ng circle natin para sa pentagon, ano? And then, use a compass para makagawa tayo ng circle. Gamitin mo yung 3 cm na radius na ginawa natin. So, paano yon? Tusukin mo dito. Tusukin mo dyan. Tusok mo dyan. And then, yung pencil nandun sa dulo ng line. Para makagawa tayo ng circle. And then, create a circle. Yan, kahit manipis lang yung circle, ano. Kasi ang mahalaga diyan ang makapal is yung pentagon na gagawin. Kita ba yung circle? Okay, so meron na tayong circle, mga anak, ano. Pagkagawa mo ng circle, i-connect mo yung i-diretso mo yung radius, gawin mong diameter. So i-connect mo yung radius, i-connect mo yung line hanggang doon sa dulo ng circle. Yan. So, gagawa ka ng diameter. Pagkagawa mo ng diameter, balikan natin si bisecting the circle. Iba-bisect natin yung circle. So, paano mag-bisect ng circle? Itutusok natin itong tusok ng compass dito sa end ng diameter. Itusok mo yung compass diyan sa diameter. And then, lagay mo yung spread mo yung compass doon sa dulo ng diameter. Sandali. Mahirap tong compass na ginagamit natin. Ayan. Lagay mo doon sa dulo ng diameter. And then, gawa tayo ng arc dyan sa taas, arc sa baba, para mabasic natin yung circle. Arc sa taas, arc sa baba. And then, lilipat natin tong point ng compass sa other end ng diameter natin. Another arc sa taas, arc sa baba. So, magkakaroon ng dalawang intersecting line, ano? Then, connect natin yung dalawang intersecting line para mabisect natin yung circle. So, ibabisect natin yan. Yan. So, nabisect na yung circle, no? Pagkatapos, i-bisect natin yung radius. Pagkatapos mo i-bisect yung circle, ibabisect natin tong radius. Nasaan yung radius na ibabisect natin? Itong line na to. Yung unang line na ginawa natin kanina. Ibabisect natin yan. Para alam natin kung saan natin susunod itutusok yung compass. So, paano i-bisect si radius? Just like bisecting a line, tusok natin dito sa end ng radius. Dito, tusukin mo dyan. And then, sandali, tupiin natin yung compass. Alam nyo na. Tusok mo dyan. And then, spread the compass. Dapat hindi gumagalaw yun eh. Wala. Spread mo dyan. Ay, tusok mo dyan. And then, gawa tayo ng arc sa taas. Arc sa baba. Without changing the distance of your compass, kaya dapat mahalaga na hindi gumagalaw yung mga compass ninyo para accurate yung gagawin natin. Arc sa taas, arc sa baba. Yan. And then, magkakaroon ng dalawang intersecting point. Connect natin yung dalawang intersecting point para ma-bisect si radius.
Yan. So, mahahati yung radius, ano? Sa dalawa. Pag nahati na yung radius, doon natin sunod, itutusok yung compass sa point of intersection ng radius. Yan. Yung midpoint ng radius yung nahati natin, yung na-bisect. So, itutusok mo dyan. Yung pencil, ilalagay dito sa intersecting point ng vertical line ng, yan, yung intersecting point na yan, ng vertical line na yan, tapos yung circumference ng circle. Ilalagay natin yung lapis doon. Yan. Kita ba? O, dyan yung ilalagay yung pencil. Pagkalagay ng pencil dyan, strike an arc papunta sa other end ng radius. Gumalaw eh. Sandali, gumalaw yung pencil. Strike. Dapat hindi gumagalaw yan. Ayan. Strike an arc papunta sa kabilang radius. So, magkakaroon ng another point of intersection dyan, ano? Kita ba? Ayan. Pag nagawa mo yan, nagawa mo na yung side ng pentagon natin. So, paano gawin si pentagon? Ilalagay lang natin yung point ng compass doon sa intersecting point ng vertical line, tapos ng circumference ng circle, tusok mo dyan. And then yung pencil, ilagay mo dito sa ginawa nating intersecting point dito sa kabilang radius. Yan. Lagay mo dyan yung pencil. Yan. Tapos, gawa ka ng arc dyan, kabilaan. Another arc dito. Okay? Kuha. Tapos, ililipat mo without changing the distance of your compass. Ililipat mo yung point ng compass dito sa intersecting point ng line na ginawa natin. Yung last na line na ginawa natin. Arc. Gawa kayo ng arc again dyan sa circumference. And then, ilipat nyo ulit dito. Sa kabila dito. Hindi dito. Ililipat natin yung point ng compass dito. Tapos, gawa ka ng another arc sa circumference. So, pag nagawa mo yung 5 intersecting point, tatakan natin, oh. So, ito na yung magiging side ng pentagon natin. Unang point, unang vertex is this one. 1, 2. Huwag nyo lang tusukan yung sa inyo. Pinapakita ko lang itong, intersecting point. Pero yung sa inyo, huwag nyo nang ganyanin, ha. Para malinis. 1, 2, 3, 4, and 5. Pag nagawa mo na yung intersecting point na yan, pwede nyo nang gamitan ng ruler para i-connect yung mga point of intersection ng ginawa nating mga arc. So, connect. Gamitan nyo na ng ruler. 1, 2. Pwede nyo nang pagkapalit yung mga line na yan kasi yan yung pentagon natin. 3, 4, and 5. So that will be your regular pentagon. Si hexagon naman, ganun din, gagawa kayo ng radius. So, gagawa tayo ng radius. Dito na tayo sa hexagon, ano? Sa hexagon naman, gagawa kayo ng radius ulit na 3 cm or line na 3 cm para makagawa tayo ng circle. Tapos, yung 3 cm na yon, gawan natin ng circle. Mahirapan ako sa compass ko. Pasensya na mga anak. Hindi ako nakabili kahapon ng bago. Nakalukay lang yan sa baol. Kaya pasensya na ninyo. Hirap gumawa ng bilog dito. Yan. So, makakagawa ka na ng bilog out of the 3 cm na radius.
Ngayon, yung hexagon kasi mga anak, kung ilan yung measurement ng radius mo, yun din ang measurement ng side ng hexagon. So, ang gagawin lang natin is to measure the radius with your compass. Tusukin natin to, measure mo yan. Ibig sabihin, pag na-measure mo yan, 3 cm na yan. And then, you will start an arc na sa circle na ginawa natin. Sa dyan, gagawa ka ng arc dyan, and then ililipat mo yung compass doon sa intersecting point nung ginawa mong arc. Another arc without changing the distance of your compass. Lipat mo ulit. Another arc. Lipat natin ulit doon sa intersecting point. Another arc. Lipat mo ulit. Another arc. So, yung mga point of intersection na yan, yan na yung vertex ng hexagon natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gamitan nyo na ng ruler to connect all the vertex ng hexagon. Pwede nyo nang diinan yan kasi yan na yung magiging side ng hexagon natin. Tapusin ko lang para makita nyo. Bangking. Yan. Matabingi yun. And last one. Yan. So, yan na yung magiging regular hexagon natin. So, I hope nakatulong ito mga anak. And magawa nyo na yung plate ninyo. Good morning and goodbye.